May nabili ako na angle grinder na 20 pesos na 9553B. Makita original. Wala na rin siyang plug sa wire niya. Ito titingnan natin kung mabubuo pa to. Ikot lang natin. Medyo kakaiba na yung tunog niya. Naka-jackpot kaya ako sa grinder na to o hindi. Panoorin nyo lang kung paano ko to binabaklas or binubuo tong angle grinder. Matututunan kayo rito. May batong nakaharang sa takip niya, yung pinapasukan ng hangin. Kailangan tanggalin to. Wala na rin siyang carbon brush. Ayun yung commutator bars niya. Kabilaan wala siyang carbon brush. Ikot natin. Ayun yung commutator bars niya. Maitim na. Tsaka mukhang sunog na yung armature niya. Ito yung motor niya or armature. Itsura pa lang sunog na yung armature niya. Nangingitim na. Yung stator niya nangingitim na rin sa winding niya. Nadamay na rin yung stator winding niya. Tanggalin na natin yung takip niya sa cooling pan. Pati yung housing niya medyo umitim na rin. Pumuputok-putok na rin yung niya, winding. Yung mga tanso, baklasin natin. Ito na yung stator winding niya. Sunog na sunog. Nadamay na. Armature at saka yung stator winding niya yung sira nito. Linisin ko na rin yung housing niya kasi maalikabok na rin yung sa loob niya. Kasi nga na sa junk shop na stock up na rin. Palitan ko na lang siya ng bagong armature. Class A pero lumalaban rin sa original. Pati yung stator niya palitan ko na rin ng bago.
Yung pinakamaikling wire diyan kadalasan sa output sa carbon brush, yung pinakamahabang wire sa 220 volts. Paano naman ipasok yung mga wiring niya diyan sa housing, diyan sa may butas na diyan? Gamit lang tayo ng yung winding wire number 26. Itali lang natin sa isa. Ayan, napasok na. Ganun lang yung paglagay ng stator winding. Maglagay lang ng wire. Tulak na natin yung stator niya. Siguraduhin hindi siya gumagalaw. Kailangan lang tulak ng konti yung papel niya para pumasok yung takip ng cooling fan. Balik na natin yung wiring niya. Ayusin lang natin. Linisin at palitan ko na rin yung grasa nito. Pag nakita nyo ganito na yung sa ulo ng grinder niya, kailangan palitan na to yung grasa niya. Lagyan na natin siya ng bagong carbon brush. Ganito lang yung paglagay ng carbon brush ng mga Makita na 9553B tsaka 9556NB. Gamit lang tayo ng long nose. Long nose lang na medyo maliit ng konti. Tapos tulak natin yan. .
Ito rin sa kabila. Bagong carbon brush. Lagay natin yung spring niya. Pati yung clip ng carbon brush. Tulak lang natin. Yun, pasok na. Nilagyan ko na rin siya ng bago niyang plug. Ngayon, saksak natin sa 220 volts. Testing natin. Ayan, bago yung motor niya. Pati yung stator. Malakas yung kislap niya, tapos pabaliktad pa yung ikot. Pa-reverse yung takbo ng grinder niya. Ibig sabihin, may mali. Ililipat ko yung sa carbon brush niya papunta sa 220 volts. Pagbabaliktarin ko sila. Yung output tsaka input. Pagbabaliktarin ko. Itong wire na papuntang carbon brush. Ayan. Ilalagay ko sa 220 volts. Ganito rin yung sa kabila. Ilipat ko sa 220 volts. Yung sa 220 volts na maililipat ko sa papuntang carbon brush. Eto na, nalipat ko na yung 220 volts sa papuntang carbon brush. Ayan, papuntang carbon brush na yan, 220 volts. Yung papuntang carbon brush naman nalipat ko na sa 220 volts. Tingnan natin kung magiging okay na siya. Nalipat ko na yan. Medyo iba kasi yung winding nito sa nabili ko sa online, itong stator. Plug na natin siya sa 220 volts. Tapos testing natin kung okay na. Makislap pa rin. Tapos pabaliktad pa rin yung ikot niya. Ayan yung mga wiring niya na makislap pa rin. Kailangan natin baguhin to. Pa-reverse pa rin yung under niya. Ayan, malakas pa rin yung kislap niya. So, solusyonan natin to para maging forward na. Ito lang yung technique para malipat siya sa forward. Itong papuntang carbon brush, ililipat ko sa kabila naman papuntang carbon brush din. Parang north tsaka south lang pinaglipat ko. Tinanggal ko yung isa. Tanggalin natin to. Diyan natin ilalagay. Ito naman sa kabila rin. Diyan natin ilalagay. Ngayon lang kasi ako naka-encounter ng ganitong stator na bago. Kakaiba. Tingnan natin kung magpo-forward na siya. Saksak lang natin sa 220 volts. Nag-forward na siya. Ayan, pa-forward na yung takbo niya. Hindi na rin siya makislap. Testing ulit natin. Okay, kapag nakabili kayo ng stator na ganun, alam nyo na yung gagawin nyo.